Ilang beses na akong pumasok dito sa klinik ni Dr. Alessandro. Pero parang iba ang pakiramdam ko ngayon. Marahil ay dahil alam ko ngayon niya sasabihin kung ano ba talaga itong nangyayari sa katawan ko. Natatakot ako, sa totoo lang. Sapagkat iniisip ko ang magiging kalagayan ng pamilya ko, lalong-lalo na ng anak ko. Ngumiti si doktor sa akin. Maupo ka, anya. Kinumusta muna niya yung mga signs and symptoms na nararamdaman ko. Tiningnan pa niya ang mga vital signs ko. Nagtanong din tungkol sa family ko, lalong-lalo na tungkol sa asawa ko, kung may napapansin daw ba ako sa kanya. Ang sabi ko naman ay, wala naman po. Kinuha niya ang isang envelope na nakaipit sa aking records. Binuksan niya at inilabas ang resulta ng aking pinakahuling diagnostic procedures. Tumingin siya sa akin at ramdam ko na iba't na talaga to. Napalunok ako. Tumungo. Pumikit. At nagdasal. Parang binigyan ako ng kaunting moment ni Doc. Nung matansya niya na medyo okay na, dinahan-dahan niyang sinabi sa akin ang resulta. Mr. Del Rosario, ikinalulungkot ko pero based dito sa results ng tests mo, ay tama ang hinala ko. Halo-halo Pilipinas around the world. Halo-halo mga kabats. Ako po si Morena Idaya. Nagsasabing, it is a beautiful day today and we are all beautiful every day. Yes, it is a beautiful day, especially if we start our day right with a prayer and positive thoughts. Hatid ko sa inyo ngayon ang kwento ni Dante. Isang pulis na minsang nagkamali sa buhay niya pero ang pagkakamaling yon ang nagdulot ng matinding pasanin sa kanya ngayon at sa pamilya niya. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipabatid sa madla na ang kwento sa ating palatuntunan ngayon ay kathang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa mga pangyayari, pangalan ng tao, o mga lugar ay hindi po sinasadya. At sa oras na ito, gusto ko po kayong imbitahan sa ating Sabayabadu live streaming sa ating Morena Idaya YouTube channel and Facebook page. Tayo po ay magpapalaro ng Read My Lips Challenge at mamimigay ng papremyo up to 3,000 pesos jackpot prize at mayroon din po tayong pa 10,000 Reasons Raffle Bonanza sa ating Grand LS sa November 20. Kung paano po kayo makakasali dyan sa paraffle ay nasa Morena Idaya Facebook page po ang mechanics. At nais ko rin po kayong anyayahan sa ating patimpalak na short story writing contest. Kung kayo ay may angking galing sa pagsusulat, pakibisita na lamang po ang aking Facebook page at doon po nyo mababasa ang mga mechanics. Mabalik tayo sa kwento ng buhay ni Dante. Kunwari ay sumulat siya sa akin. Dear Morena, ako si Dante.
2 months ago nang matapos ang aking treatment sa tuberculosis. Pero heto ako ngayon at pumapayat na naman. Bukod pa dyan ay nagtatae ako na tumatagal ng 1 linggo. Madalas din akong pagpawisan sa gabi na may kasamang hirap sa paghinga. Namamaga rin ang aking lymph nodes sa aking singit. Nagpatingin ulit ako sa health center. Nagulat ang doktor kung bakit matapos ang aking treatment ay parang lalong lumala kalagayan ko gayong nung mga huling araw ko sa pag-inom ng anti-TB medications ay gumanda na ang pangangatawan ko. Mr. Del Rosario, gusto kong straight to the point tayo at gusto kong maintindihan mo that my questions will lead me to determining your history para mas madiagnose kita ng mabuti. Naintindihan ko naman po, Doktor, at sige po, I will cooperate dahil alam kong para din naman po ito sa akin. Sagot ko kay Dr. Benitez. Nambababae ka ba? O nanlalalaki ang asawa mo o nagkaroon ng multiple sexual partners ang kahit na sino sa inyong dalawa? Or any sexual activity na hindi gumamit ng kondom? 8 taon na mula nung ikinasal kami ni Angela. My wife was my first girlfriend. At ako naman ang second boyfriend niya, pero sigurado akong ako lang ang nakakuha sa pagkababae nito. Sobrang mahal ko sila ng anak namin at kailanman ay hindi ko magagawang lokohin. Maganda ang aking asawa na isang bookkeeper. Matalino, mabait, at maalaga. Wala na akong hahanapin pa. Silang dalawa ng anak namin ang bumuo sa pagkatao ko. Doc, kahit kailan ay hindi po ako ng babae. At virgin po ang asawa ko nang makuha ko siya. Nabuntis ko siya kaya po kami nagpakasal ng mas maaga. Sagot ko. What about blood transfusion? Sumunod na tinanong ng doktor. Hindi rin po. Hindi pa ako nasalinan ng dugo at hindi ko rin naranasang mag-donate dahil hypertensive po ako. Tumango ang doktor. I see. What about drugs? Nasubukan mo na ba yung heroin, cocaine o kahit na anong injectable? Naalala ko, nung college pa ako, inalok ako ng aking mga dorm mates na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Noong una ay marijuana pa lang at sumasabay ako for the sake of pakikisama. Hindi kalaunan ay nakita kong may mga dala-dala na silang foil at lighter. At dahil napag-aralan ko sa eskwelahan, alam kong shabu yun. Wala naman akong nagawa kung hindi ang sumubok. Pero laking pasalamat ko dahil hindi ako nalulong. Sakto kasi na patapos na noon ang pasukan at sa sumunod na semester ay umupa na ang mga magulang ko ng kwartong para sa aming dalawa ng ate ko. Nababantayan niya ako at nooy nagsisimulang pa lang siyang magtrabaho sa isang bangko malapit sa aming university. Doktor, nasubukan ko pong mag-drugs pero hindi po injectable. Pag-aamin ko. Nagpatuloy ang doktor sa pagtatanong. Turan nito? Yung mga magulang mo, ano ang ikinamatay nila? At ano ang mga naging sakit nila nung sila'y nabubuhay pa?
Doc, hypertensive po ang papa ko at ang mama ko naman ay may hika. Magkasabay po silang naaksidente noong graduating na ako sa kolehiyo. Kasabay ng aking consultation na yan kay Dr. Benitez ay nag-undergo ulit ako sa maraming pagsusuri. Blood tests, chest x-ray, sputum exam. Ni-refer din ako for colonoscopy para mas ma-rule out kung bakit mas madalas akong nagtatae. Niresetahan ako ng mga gamot to address my symptoms. Tiningnan ng doktor ang mga resulta hanggang sa ni-refer ako sa isang espesyalista na si Dr. Alessandro. At nung consultation ko kay Dr. Alessandro ay pareho lang ang mga itinanong sa akin. Ilang beses din akong nagpabalik-balik sa kanya dahil sa dami ng mga procedures. At ang pinakahuli ay ang isang enzyme-linked immunoassay at sumunod doon ang Western blot. Mga pagsusuri na magko-confirm sa hinala ng manggagamot. 2 araw kong inisip ang mga naging pag-uusap namin ng mga doktor. Bakit ganun ng mga katanungan nila? Ang aking hinala ba ay siya ring hinala nila? Alam kong hindi ako naging tapat sa aking mga doktor. Diyos ko, huwag po sana. Noong nagkaroon ako ng tuberculosis ay kinailangan kong mag-leave sa trabaho. Paano na kapag... No, Lord, huwag po sana. 10 taon na ang lumipas kaya imposible ito. Kasi kung meron ako nito, ay di ba dapat noon ko pa naramdaman? Pero bakit ngayon lang? Oo, 10 taon na nung mangyari ang isang bagay na akala ko ay mababaon ko na sa limot. 1 taon na lang sana para makapagtapos na ako sa kolehiyo ay parehong naaksidente ang aking mga magulang. Hindi sila kaagad na nawala sa amin. Pareho silang naratay muna sa ICU. Ang aking tatay ay umabot ng 2 buwan at ang aking nanay naman ay 3 buwan. Walang naiwan sa mga naipundar ng mga magulang namin dahil sa higit 1 milyon na hospital bills. Pati ang aking ate ay nagkanda-utang-utang na rin. Tumigil muna ako sa pag-aaral, namasukan sa construction at kinuha akong barangay tanod ng kamag-anak na noon ay siyang kapitan ng aming barangay. Isang araw ay may anunsyo na magkakaroon ng skills enhancement training para sa mga barangay tanod. At isa nga ako sa mga sumali. 3 araw yon ng pagsasanay sa pangunguna ng aming local government unit. Isa sa mga trainers namin ang hepe ng pulisya na noon ay nachichismis na isang binabae. Sa kabila kasi ng kagwapuhan nito at katayuan sa buhay, ay wala pang napabalitang ito'y nagkaroon ng girlfriend. Isa ako sa mga nakakitaan ng galing sa training na yan. Siguro ay dahil isa akong dating criminology student at nakarelate ako sa mga pagsasanay. Sa huling gabi ng pagsasanay ay kinailangan naming rumonda sa paligid. At ako ay itinalaga sa may plaza, sa may monumento
ni Gregorio del Pilar. Noon ay hindi pa ganoon kaganda ang aming bayan. Madilim sa kinatatayuan ko at wala man lang street lights. Pundido ang mga ilaw sa plaza bukod sa masyadong madamo ang paligid ng monumento. Ilang oras pa lang akong nakabantay doon ay nilapitan ako ni Hepe. May dala-dala itong alak at may hawak din itong batuta. Sabi niya, tuturuan kita ng iba pang paraan kung paano gamitin ang batuta bilang sandata. Pero bago yan ay halika, inom muna tayo ng kaunti lang. Mukhang mabait naman ang Hepe. Habang kami ay nagkukwentuhan, sabi nito sa akin, oo nga pala, may ipinasa sa akin na isang iskandal. Tinatanong kasi nila sa akin kung kilala ko ba kasi mukhang taga sa kabilang bayan lang daw. Tingnan mo nga at baka kilala mo. Nag-aalangan ako noon. Nahiya kasi ako na panoorin ang isang iskandal sa harap ng ibang tao. Kaya lang ay dahil curious din ako ay pinanood ko na rin. Akala ko noong una ay ganap ito ng isang babae at lalaki. Pero mali ako. Parehong lalaki ang nasa video. Maiinit ang mga eksena. Nakadadala din pala. Nanigas ang aking pagkalalaki. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na gumagapang sa aking hita ang isang kamay ni Hepe. At sabi nito, tutulungan kitang makapagtapos ng pag-aaral mo kung pagbibigyan mo ako ngayon. Kahit ngayong gabi lang. Bukas na bukas din ay bibigyan kita ng malaking halaga. Matutupad mo ang mga pangarap mo. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Naisip ko, tutal ay nadadala na rin ako sa aking pinapanood. At lalaki naman ako. Walang mawawala sa akin. Kaya naganap ang isang pangyayaring umiskandalo sa utak ko ng ilang taon. Kami ay nagsanay sa paggamit ng batuta. Kami ay nagbatutahan sa may monumento ni Gregorio del Pilar. Tinutuon ng Hepe ang kanyang mga sinabi. Binigyan niya ako ng 100,000 piso. Ayaw kong tanggapin dahil masyadong malaki. Pero ipinagpilitan niya at sabi niya, palitan mo na lang balang araw. Walang interes. Ngunit pagkatapos ng araw na iyon ay inilipat na pala ito ng ibang destino. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lang na namatay ito dahil sa sakit na pneumonia. Taimtim akong nagdasal pagkatapos kong maalala ang nakaraan. Diyos ko, huwag naman po sanang maging tama ang hinala ko. Dumating ang araw ng pagbabalik ko sa doktor. Ilang
Ilang beses na akong pumasok dito sa clinic ni Dr. Alessandro, pero parang iba ang pakiramdam ko ngayon. Marahil ay dahil alam ko ngayon niya sasabihin kung ano ba talaga itong nangyayari sa katawan ko. Natatakot ako, sa totoo lang. Sapagkat iniisip ko ang magiging kalagayan ng pamilya ko, lalong-lalo na ng anak ko. Ngumiti si doktor sa akin. Maupo ka, Anya. Kinumusta muna niya yung mga signs and symptoms na nararamdaman ko. Tiningnan pa niya ang mga vital signs ko. Nagtanong din tungkol sa family ko, lalong-lalo na tungkol sa asawa ko, kung may napapansin daw ba ako sa kanya. Ang sabi ko naman ay, wala naman po. Kinuha niya ang isang envelope na nakaipit sa aking records. Binuksan niya at inilabas ang resulta ng aking pinakahuling diagnostic procedures. Tumingin siya sa akin at ramdam ko na iba na talaga to. Napalunok ako. Tumungo. Pumikit. At nagdasal. Parang binigyan ako ng moment ni Doc. Nung matansya niya na medyo okay na, dinahan-dahan niyang sinabi sa akin ang resulta. Mr. Del Rosario, ikinalulungkot ko, pero based dito sa resulta ng tests mo, ay tama ang hinala ko. Ikaw ay nasa 3rd stage ng HIV infection o tinatawag nating Acquired Immunodeficiency Syndrome. Taong 1981, nagsimulang maging global epidemic ang HIV infection o AIDS. At ngayon ay isa ang Pilipinas sa pinakamabilis tumaas ang bilang ng mga kaso. Umaabot na ngayon sa 900 new cases sa isang buwan o kaya ay 30 new cases sa isang araw. Nakukuha ang sakit na ito sa pagkakaroon ng unprotected sexual intimacy o hindi paggamit ng kondom, pakikipag-sex sa iba't ibang partners, impeksyon na nakukuha sa sharing of needles na ginagawa during session sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang pinakamataas na prevalence rate ay ang male-to-male intercourse. Pagkalipas ng 18 days hanggang 45 days after an exposure, saka pa lang pwedeng i-detect ang HIV infection. However, ang unang paglabas ng mga simptomas nito ay pwedeng umabot ng 9 na buwan hanggang sa 10 taon. Depende sa lakas ng immune system ng isang tao. Kaya maraming mga tao ang nag-aakalang wala silang ganitong sakit at sakal na lang nila nalalaman kapag nasa late stage na. Ang HIV infection ay walang lunas, walang gamot. Pero kapag naagapan ay maaaring mapabagal o maiwasan ang matinding damage sa ating immune system. Sa madaling salita, ang HIV infection ay pwedeng hindi mapunta sa matinding komplikasyon. May kasabihan tayo, laging nasa huli ang pagsisisi. We all make choices, but in the end, our choices make us. We are free to choose our ways, but we cannot choose
the dead end. Marami tayong mga pagkakamali sa buhay na maaaring hindi natin agad-agad nakikita ang epekto nito sa atin, pero kalaunan ay para itong anino ng bangungot na laging nakabuntot sa atin. At kailangan nating tanggapin ang consequences ng ating mga actions dahil wala tayong ibang sisisihin kung hindi ang ating mga sarili. Dahil tayo lang ang nagpakasarap, tayo lang ang nagpakaligaya. Ang nakalulungkot lang dito ay kadalasan. Hindi lang sarili natin ang apektado kapag tinatamasa na ang bunga ng mga pagkakamali natin, kung hindi ay nadadamay ang ating pamilya, ang mga taong nagmamahal sa atin. Sana ay may natutunan ulit tayo dito sa kwento ni Dante. Hanggang sa muli mga kabats, ako po si Morena Idaya.